Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si kapatid ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang iba. Trending na trending, viral na viral. Sa kanyang sa kanyang ginawa. Ito ho kasi nakaraan mga kababayan, itong si Pangulong Bongbong kasama ho ang kanyang mga ini-endorsong mga senatorial candidate niya. Ini-endorse ho, pinopromote niya sa iba't ibang lalawigan ho ng lungsod ho ng Pilipinas. Yung huling pinuntahan ho nilang alyansa sa Cavite, hindi na ho nabanggit itong si tawagin na nating dating senador ito, no? Ano ba? Pwede ba natin tawagin dating senador ito? Kasi sigurado di naman nanalo ito eh. Malamang itawag na rito dating senador. Senadora. O sige, sabihin natin itong si Senador Amy Marcos, parang nagbigay ng hint itong si, nagbigay ng, parang pinaalam sa taong bayan na itong si Amy Marcos, hindi na ho kasama ng kanyang alyansa or kasama ho ng kanyang mga senatorial candidate. Kasi sinabi niya, itong 11, itong 11 senador na mga senador na ito, yun na lang ho ang sinabi, wala nang sinabing 12. Hindi na sinabing 12, 11 na lang, tapos hindi na ho binanggit tong si Amy Marcos. Kasi nga mga kababayan, itong si Pangulong Bongbong Marcos, kahit ho may mga pinupuntahan ng iba't ibang lungsod ho ng Pilipinas kapag di ho nakakapunta itong kapatid niyang si Amy Marcos, binabanggit niya pa rin. Ini-endorse, pinopromote, pinapabango yung pangalan, kahit mabantot. Habang ginagawa ng maganda ni Pangulong Bongbong itong kapatid niyang si Amy Marcos, ito naman si Amy Marcos, gumagawa ng mga issue, gumagawa ng mga hearing sa Senado na kung saan, ang madidiin ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Gaganahan ka ba nun bilang kapatid? Kaya siguro hindi niya na binanggit. Binawasan niya na ng isa. Ginawa ng 11 mga senador. Hindi niya na binanggit si Amy Marcos. Ngayon mga kababayan, itong si Amy Marcos naman, na kapatid ni Pangulong Bongbong, pero kamukha ni Francis Leo Marcos. Rumesbak, pumalag. Pakinggan natin mga kababayan, ha? Naaalangan ako, nagbibisi-bisihan ako. Mahirap mag-aral ng international law. Hindi naman natin masyadong kabisado. Yung ICC, yung Interpol, yung mga issues ng RA 9851, yung expatriation law, yung iba't ibang batas. Kaya nag-aaral rin kami kasi bago din para sa atin lahat ito. Iba kasi yung sistema nila. At ang pinakamahalaga, wag natin isuko ang ating soberanya sa anumang malaki o makapangyarihan. Iba yata ito, sorry. Take two. Ito yata yung sinasabi ko. Ito. Okay, sorry. Just for the record, kayo po ba part pa rin ng alyansa or you're dropping Hindi out? Hindi ko alam. Hindi ko pa tinatanong. Hindi naman kami nag-uusap. Ang totoo, okay lang. Kasi sa totoo lang, nakatutok naman ako doon sa kaso at yung hearing at kung anong magiging findings namin. Nakatutok ako doon dahil nakataya yung soberanya ng ating bansa. Parang mas mahalaga yun at mas nakakakaba kesa sa eleksyon, kampanya, politika. Ma'am, si Kong Toby ba nagre-reach out sa inyo regarding this? Hindi. Ayan mga kababayan. At meron din siya pang isang sa video. Meron pa siyang isang video na sinabi niya na ito, yung hindi na siya binanggit. Play nga natin yun. Sorry, hindi ko na ready. Ito ho, pakinggan natin mga kababayan. Ito, sorry. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent talaga ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host.
Kaya nga raw maipit. Kaya raw gumit na siya, kaya naging independent na lang siya. Independent siya sa salita. Oo. Sa reality sa gawa, hindi. Paano naging gitna? Paano naging gitna siya or naging independent na kung saan isipin mo nga mga kababayan nung nagkaroon ng maisog rally sa Davao habang minumura ni Baste si PBBM, habang inaalipusta ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos na sinasabihang drug addict na presidente, nandoon siya sa isang gilid. At sabi niya si BP Inday Sara Duterte. Pinanonood niya habang sinisiraan nung Baste Duterte at ni Digong, yung kanyang kapatid, andun siya. Pinanonood niya lang. At wala siyang ginagawang pagtatanggol sa mga ginagawang paninira ng pamilya Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero eto siya, nagtatanggol kay Digong. Gumigit na ba yung ganyan? Bias ka nga eh. Hindi independent ang tawag dyan. Independent ka sa mga harap mo sa camera, sa mga interview, yun yung mga lumalabas sa bibig mo, independent ka. Pero nilalaman ng utak at puso mo, hindi ka independent. Bias ka, kampi ka sa pamilya Duterte. Mas gusto mong pinakikita pa sa taong bayan na mas may concern ka pa kay Digong kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos sa iyong kapatid. Na kung saan, dapat nga ikaw ang nauunang magtanggol dyan eh. Diba? Ikaw nga dapat ang unang nagtatanggol dyan dahil kapatid mo yan. Para kayo nasa posisyon sa gobyerno. O ngayon mga kababayan, wala pang interview mismo kay Pangulong Bongbong Marcos kung tinanggal niya na ba ang kanyang kapatid sa kanyang senatorial slate. Kasi nga binanggit doon sa huling alyansa nila doon sa Cavite. Sabi niya, 11 senador na ito. Wala nang binanggit na Amy Marcos. Marami nagulat. Kung sakali ba, mga kababayan, talagang magkaroon ng opisyal na pahayag si Pangulong Bongbong na tinatanggal niya na itong si Amy Marcos, nakamukha ni Francis Leo Marcos. Meron hong may kumakalat ho rito sa Facebook. May kumakalat ho rito sa Facebook na kung saan, kapag daw nagkaroon na ng opisyal si Pangulong Bongbong Marcos na tinatanggal na etong si Amy Marcos sa kanyang senatorial candidate, kanyang mga ini-endorse ng senador, kung magkakaroon siya ng statement na tinatanggal niya na nga yung kapatid niya, meron ho kasing pinost dito na gustong pinagpipilian. Basahin natin. Sino ang posibleng pumalit? Question mark. Usap-usapan ngayon sa social media ang posibleng pagtanggal kina Senator Amy Marcos at Las Piñas Representative Camille Villar sa alyansa. Yung kay Camille Villar, binanggit pa rin naman siya ni Pangulong Bongbong doon sa alyansa sa Cavite. Pero wala doon si Camille. Hindi natin alam kung bakit. Mas maganda nga siya na kusang umalis. Total, pro-China naman yan. Kasabay nito, umuugong naman ang mga pangalan na posibleng kunin ng alyansa sakaling opisyal na ilaglag ng alyansa at ng Pangulo ang nasabing dalawang kandidato. Ayun nga si Amy at Camille Villar. Kabilang dito sina Gringo Hunasan, Ariel Kirubin, Bonifacio Busita. Aba, si Congressman Busita. Yung, ewan ko, DDS ba to? Ben Tulfo. At Willie Rebillame. Ben Tulfo malabo. Kasi gusto nito independent siya. Willie Rebillame, independent ito sa panlabas. Ewan ko rin sa utak at puso niya. Willie Rebillame, na mga sumuporta kay Marcos noong 2022, kabilang din ang mga matunog na pangalan ng mga pambato ng oposisyon na sina Kiko Panghilinan at Bam Aquino. Naloko na. Maraming taga-suporta ang Pangulo nagsabi na kahit hindi opisyal na alisin sa alyansa ang dalawa, hindi na nila ito iboboto. Wala na, bad shot na ito si Camille at lalo na ito si Amy Marcos, nakamukha ni Francis Leo Marcos. Wala na Ano na ito? Wala nang tiwala ang
Wala nang tiwala ang mga didisit sa kanya, especially ito si Sal Panelo, nakamukha rin ni Diwata. Lalo naman sa mga taga-subaybay, mga nagmamahal, supporter ni Pangulong Bongbong, mga loyalista. Wala na rin lalong tiwala rito kay Amy Marcos. Ano kasi ito mali ang kanyang ginawang political strategy. Na dapat mas minahal niya, pinagtanggol niya ang kanyang kapatid. Mas iniintindi niya yung feelings nila BP Inday Sara Duterte. Isipin mo. Andito ka, concern ka, ganito, ganyan, ganito. Samantalang sinabihan ka ni BP Inday Sara na one of this day, hukayin ko tatay mo sa libingan ng mga biyani, tatapon ko sa West Philippines yung bangkay niya. Wala ka malang ginawang statement doon. Wala ka malang ginawang pagtatanggol sa maalagaan mo lang yung feelings ni di baling hindi mo masaktan, hindi mo mapakita sa madlang people, di baling hindi mo mapakita kay BP Inday Sara na nasaktan ka. Yun ang mas importante siya kaysa mapagtanggol mo yung tatay mo. Ang lupit. Alagang-alaga mo yung feelings ng mga Duterte Marami taga-suporta ang Pangulo ang nagsasabi na kahit hindi opisyal na alisin sa alyansa ang dalawa, hindi na nila ito boboto. Matatandaang maghayag ng suporta sina Amy Marcos at Villar family dating Pangulong Duterte na siyang mabigat na kalaban ngayon ng administrasyon. Note, sa mga oras na ito hindi pa opisyal na tinatanggal ng alyansa sina Marcos at Villar. Wala po kasi sinasabi mismo si Pangulong Bongbong Marcos, wala pa siyang lumalabas na interview ng mga, hindi pa siya natatanong ng mga mainstream media reporter. Ewan ko lang ngayong oras ito, about who dyan. Kung sakaling matanggal at gustong buuing 12, kasi gusto yata ni Pangulong Bongbong Marcos 12 ang kanyang alyansa Ay kung sakali, huwag mo natin pag-usapan si Camille. Halimbawa, hindi tinanggal si Amy Marcos lang, nakamukha ni Francis Leo Marcos. Sino gusto nyo ipalit? Iko Panghilinan, Jesus Mario. Bam Aquino, Jesus di Atay. Meron pang isa, itong dating sundalo. Tapos ito si Hunasan, Willie Rebillame, Ben Tulfo. At itong controversial din na congressman na sinasabi nila parang DDS. Ito si Congressman Busita. Alam ko na. No, sino kaya gustong pagpilian dito? Willie Rebillame o Busita? Sino gusto nyo? May gusto ba kayo rito sa mga nabanggit natin o mas gugustuhin nyo 11 na lang? Or 10 na lang? Tanggalin na rin si Camille. Di ba? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.